makakausap natin ngayon si SB member Guding Sadyasa. Sir, magandang gabi sir. Live tayo sa Bombo Radio Kalibo at sa Facebook Live. Good evening, SB sir. Oo. Good evening, good evening, good evening. Oo. Sa SB, may nakarating kasi sa amin na information at mayroon na may mga prices na nakalagay doon sa isang na yon. Kung nandoon nakalagay yung yung mga prices at kung magkano yung itinaas nitong na ito, no? Pamasahe. So sir, paano nag-umpisa ito, sir? Sino yung nag-propose nito at anong status nito? Sino rin yung nag-approve nito, sir? Actually, hindi naman kami pwede ron mag-increase ng aming pamasahe. Actually, hindi nga pamasahe, no? May regulations kasi ang Marina na you can increase your fare by reason of fuel surcharge. Okay. By 20% lang. Although may nalaman ako kagabi na mayroong bagong memorandum circular yung Marina na pwede up to 40%. Pero sabi ko, palang tayo, susunod tayo sa unang memorandum that we cannot increase ang amount ng fare natin by more than 20%. So kung titingnan mo, yung aming ang aming pamasahe, ang regular price is 50 pesos per passenger, di ba? Oo. So kung susundin natin ang limitation na binigay ng Marina, which is maximum of 20%, so 10 pesos ang in-increase. That's why doon sa aming announcement, effective April 16. April 16 pa, may kalahating buwan pa. Oo. Mag-i-increase na kami from 50 pesos to 60 pesos. Tapos yung mga discount card holder namin, dahil mas mababa yung para ito sa mga empleyado na nagtatrabaho sa Boracay kasi kinoconsider naman natin yung kanilang financial situation. So instead of 60, gagawin namin 50. Pero just the same, mayroon tayong batas na nagsasabi that the senior citizens, students, and PWD are entitled to 20% discount. So, kung compute natin from 60 less 20%, yun ang para sa mga PWD, senior citizens, at saka estudyante. Let it be clear, Ron, na ang increase namin na ito, it is not an increase in fare because ang magiging dahilan nito kasi yung binibigay sa amin na pagtaas sa papamaraan ng fuel surcharge. So ang tawag namin dyan, fuel surcharge kasi sa pag-increase ng fuel. Kaya kung titingnan mo, crudo kasi ang ginagamit namin, Ron. Oo. Kaya ang crudo ang siyang may pinakamataas na increase. Sa market ngayon, nasa 112 na sa kalakaran sa mga state. Yan nga, dito nga sa sir, dito nga sa Kalibo, nasa maximum 126 na eh. Oo. So malaki. Kung ikumpara mo before, 70 plus lang ito eh. So almost, kung titingnan natin, it's almost 100%. Tama. Mga 50 plus % ang increase. Ay kung yun na maging batayan natin ng pag-increase, ay lalong lalaki ang pamasahe. Okay. Kaya ang tawag dito is, ang dagdag na amount na ito is a fuel surcharge. Na provisionary lang naman ito, Ron, na kung sakali babalik, kaya nakalagay rin doon sa announcement namin na kung babalik ito, na ang presyo ng crudo, ng panggatong natin na crudo, ay babalik sa dating presyo bago magkaroon ng gulo sa Middle East, automatic naman ibabalik naman namin yan. Oo. Pero sino yung sir? Paano nabuo itong desisyon na ito? May kayo sa paraan na dinesisyonan ng board o chairman of the board, mga board, may mga meetings na nangyari or talagang Marina yung nag-decide na? Hindi naman kami pwedeng magkaroon ng pagbago ng aming pamasahe kung hindi aprobahan ng Marina. Pero saan nagsimula yung Pero saan nagsimula yung yung dagdag na 10 piso? Sa Marina o galing sa board ng CBT-MPC? Galing sa amin. Sa inyo? Galing sa amin. Dahil galing sa inyo. Siyempre, kinocompute namin yung gastos. Oo. Galing sa inyo, pinaproban sa Marina. Kasi namin. Oo. Aprobado na ng Marina. Ibig sabihin, aprobado na ito ng Marina, sir?
Oo. Pero mayroon silang sabi na kailangang after 2 weeks pa namin dapat i-implement. Although, kuwan mga 3 days ago namin sinulat ito sa Marina, pero ginawa ko na lang na 16 para mas lalong matagal. Mm. Para hindi naman gaano maapektahan yung sumasakay. Okay. So Oh. kung titingnan mo, more than 2 weeks nga eh. Ay 14 days lang kailangan namin eh. Mm. Eh ito, 1 to 16. Eh, Oo. 15 days na nga. Eh, nung 30 pa na-approve ito eh. 29 yata eh. Okay. Oo. So, okay lang. Hindi na namin susundin kung sakali magkaroon ng bagong memorandum that we can increase by 40%, ay mabigat na yon. Oo. Tama na yung 20 Mm. maximum. Kung halimbawa May magpalabas nakausap ng kasi ako kagabi. Oo, sir. Go ahead, sir. May nakausap kasi na may-ari rin ng barko. Nagkaroon ako ng meeting sa Boracay kahapon. Oo. Kasi magkakaroon sila ng biyahe rito sa atin, yung Oo. light shipping company. Mm. Okay, so ang sabi nila, mayroon ng memorandum nga, kahapon lang, na pwedeng umikris ng 40%. Eh sabi ko, tama na tayo, hanggang 20 lang tayo, kawawa naman yung mananakay. Okay. Oo. So, Pero kahit meron na talaga tumaas pa yung crudo siguro, hanggang 20 lang kami. Okay. pero meron talagang pero meron O, sige talagang ron. memorandum si Marina na pwede kayo magtaas ng 40% pero Merong, hindi niyo sinunod 'yon. medyo na, merong alin, Ron? Anong, Oo, pero merong alin? meron palang memorandum si Marina na pwede kayo magtaas ng 40%. Medyo putol-putol lang dating mo. Oo. Pero meron talagang sir, memorandum yung Marina na pwede kayo magtaas ng 40%. Hindi ko sinabi lang sa akin. Pero ang 20% alam namin kasi may communication naman yun eh. Okay. Mm. At it is a nationwide memorandum yun that you can increase by 20%. Oo. Ramdam na ba talaga, sir? Talagang naramdaman na? Maximum yun na 20%. Kaya Oo. minaksimum na namin kasi in-anticipate na namin na tuloy-tuloy ito eh. Baka hanggang Mayo pa itong increase na to eh. Oo, malamang. Siguro talagang ramdam na rin ng mga Putol-putol. Mahina ang signal. Oo, humina. Ramdam na ng operator, sir, no? Putol-putol. Ramdam na ng mga operator yung Oo, yung okay. talagang pagtaas ng fuel, ramdam na. Kahit tayo, ramdam rin natin eh. Tawagin. Okay na. Oo, sige, sir. So, yun nga, no, Okay. sa 16 pa yung implementation. So, syempre, alam naman natin, malaking epekto ito, sir, no, sa mga workers. Siyempre, like halimbawa, kahit maliit lang, 10 piso lang, pero makakapekto ito sa mga workers, dagdag to bawas sa kanilang sahod araw-araw, lalo na yung araw-araw na tumatawid dyan sa Katiklan to Boracay. Sa Boracay. Oo. Pero wala tayong magagawa ron kasi kailangan rin namin mag-increase kasi sabi ko nga yung increase ng presyo ng crudo ay talagang napakalaki. Mm-mm. From 70 plus something into 100, mag-114, 115, that's almost 100% na nga ang increase eh. Sobra So, na. good enough kami kahit papaano siguro ay na-absorb namin ang price increases gradually kasi may sarili kaming kruduhan Mm-mm. na kung saan nagkakaroon kami ng mga stocks para sa mga ganitong sitwasyon. Pero nauubos din naman yan kasi. Kaya nga, late na kami na humingi ng increase kasi inubos muna namin yung laman ng 2 tangke namin. Okay. Kasi Oo, meron kaming sariling kruduhan eh. kamusta naman yung supply ninyo, sir, sa sarili ninyong gasolinahan? Kamusta naman yung supply? Tuloy-tuloy naman o talagang may posibilidad na baka maubusan? Tuloy-tuloy naman, kaya lang walang problema doon sa stocks kasi pag nag-order ka naman kasi kami sa isang company na malaki Oo. at we have been the client for almost mga 15 to 16 years na. Mm. Kasi kaya nga nag-increase ako ng isang pang tangke na 14,000, bali 2 tangke kasi sa amin, 14, so 28,000. Noong isang linggo ay pinag-aralan ko dahil anticipated ko na ito. Ang consumption kasi namin ron, kapag mayroon kaming mga 28
to 30 na bangka nagbabiyahe everyday, Oo. kumukonsumo kami ng almost 1,000 liters a day Sa isang bangka lang yan, sir? sa ba- sa bu- Ah, bu- sa lahat ng bangka. Lahat ng Sa lahat bangka? ng bangka na 'yon. Oo. So mga 1,000 'yan. Kung isang bangka ay naka-round trip siya ng mga 6 o 7. Oo. Lahat ng bangka na 'yon, yung bumabiyahe. Mm. So Mga ilang kung mayroon liter? akong tanking 14,000, Oo, sir. yung kwan kasi yung isang bangka namin ay nagkukonsumo yan ng mga 30 liters kung siya ay lalabas ng 5 o 6 na round trips. Mm. So kino-compute namin that's about 1,000 liters a day. Oo. Sa buong mga bangka na sa lahat ng bangka. Oo. So kung may 14,000 liters kami na isang tangke, so 15 days. 14 to 15 days, ubos na yon. Mm. Pero may dalawang tangke kami, which is 28. So mayroon kaming buffer stock na good for 1 month. Mm. Kaya hindi kami nag-increase kaagad Kaya nga nilagay ko pa na ang increase namin is sa 16 pa mag-effect Oo, dapat ganyan din yung Kasi- ano, no? Mga gasolinahan na ito, dapat ngayon pa Oo. lang sana mag-increase. Oo. Sabi 16 pa Oo. So, nakita ko kasi na ang new deliveries namin ng isang araw, naubos na kasi isang tangke namin, talagang nag-increase na ng malaki. Mm. Malaking increase Oo. Yung ang kuha namin sa Colase is about nasa 94 pesos per liter Mm. itong recent. Oo. Pero ang palabas namin ngayon is parang kuan na lang parang kung 90 po nasa 96 pesos yung deal namin sa aming kasi parang support system lang kasi yung kruduhan namin Mm. Nagpapatong lang kami ng 2 piso doon para sa maintenance ng aming mga staff na siyang nag-handle ng aming crudo. Kaya nga medyo hindi naman kami gaanong nag-increase ng malaki. Oo. At i-emphasize ko ron na ito ay fuel surcharge. Fuel surcharge ang tawag niyan. Dahil kung tawag diyan ay fuel surcharge, pag bumaba naman yung presyo ng crudo, halimbawa, natapos na yung conflict sa Middle East at biglang bumalik yung presyo ng crudo sa dati, Mm. automatic naman yun, tatanggalin namin yung increase at ibabalik namin sa dating presyo. Oo, ay siyempre malaking kawalan din sa sa mga operator, sir, no? Kung halimbawa isipin natin, Oo. sabi mo kanina, 30 liters yung consumption ng isang bangka sa isang araw, no? 'Di ba, sir? Oo. 30 liters. Oo. Mas kung makaikot 30 liters, kung makaikot siya ng mga 5 o 6 Oo. So, diyan lang natin ilagay lang natin sa 30 liters yung maximum niya, no? na trips. Sige. Round So, trip yun. oo. So, kung dati, Oo. sa isinta, 60. Diyan maglalaro yan, 30 to 40. Oo. So, 60, dati, yung 60 plus lang yung yung diesel. So, Oo. naging 68 yung dati namin yan oo. Yung wala pang sir, wala pang Ay, 68 dati ngayon. nung wala pang Conflict. Yung wala pang- conflict. Magkano yung price? Walang conflict. Okay. Oo. So, Ang price namin noon sa mas mababa kasi yung crudo namin kung kumpara doon sa ibang station. oo. Pero nung walang conflict, mga magkano yung price? Sariling gamit lang kasi namin yon. Oo. Exclusive yon para sa aming mga baha. Oo, pero nung walang Mga conflict, 62, 64 lang 62. price namin Okay, lagay natin Oo. 62. Di ba sa time na tumaas kami hanggang 70? Oo. Ilagay natin Oo. siya, no? Ilagay natin Pero sa ngayon, dahil ang kuha rin namin doon, tulad ng delivery sa amin nung isang araw, ay nasa 96 na Go. 96, 97. Mm. Expected nga baka umabot 100 yan ang next delivery Oo. So, kung sir, kung halimbawa ito Kaya malaki talaga ang... Oo. Kung halimbawa ganito, no, 'di ba 62? Lagay na, sabi mo kanina 50%. ang increase. So, kailangan mabawi namin yon. Kasi Oo. Go ahead, sir. Nagsasalubong yung naghahang manaton siguro Sige, balikan ta si. So sir, halimbawa putol ang mahinang signal mo ron. Oo, 50. Narinig mo na ako, sir. Oo. Naririnig mo na ako ngayon. Okay na. Oo. So kung sabihin nating 50%, Kaya lang mabagal. oo, sabihin nating 50% yung dumagdag,
no? Tapos 30 liters yung consumption araw-araw. So kung 60 to, ilagay na natin 60 na lang, no? Diyan lang sa 60. So mag 50%, 120 yung presyo ng ng diesel. So ibig sabihin 60 na yung dumagdag sa diesel. 60 times 30 liters, 3 mil din. 3 mil yung nawala. Malaki rin yun. Malaki. Isang araw lang yan, sir, ha? Isang araw lang yan. Sa isang araw. Isang araw, 3 mil sa isang bangka. Oo, sa isang bangka. Yung mawawala sa isang araw. Okay, kung mayroon kang 30, kung may 30 bangka ka, Oo. na nagbibiyahe. 30 mil araw-araw eh. Oo. Magkano yun? Oo. Di, yung mga 90,000 yun. Okay, di ba? Oo, Ay 27. kukunin ang 90,000 na yun. Oo, sir. Ka, that's 30,000. Kung may tatlong bangka ka, that's 90,000. Oo. Ang 90,000, i-minus mo yan sa daily income ninyo. Kasi doon kukunin ang gastos nyo sa gross sales eh. So yun ang mababawas ngayon sa paghahatian ng mga boatman, mga boat owners. Kaya malaki yung bawas sa amin. Grabe, no? Malaki rin yun, no? Kaya kailangan mag-increase para makahabol. Sana, matapos na itong Naawa rin conflict. naman kami. Of course, naawa rin kami doon sa mga namamasada, pero sa mga sumasakay. Oo. Pero wala tayong magagawa eh. Ito na talaga ang kalakaran. Otherwise, Oo. yung iba nga mga buses, hindi na nga bumabiyahe, di ba? Oo, tama. So, ang issue ngayon yan, halimbawa, hindi kami magbiyahe, di lalong magkakaroon tayo ng problema. Tama. Di ba? Oo.